Happy 51st anniversary nga pala sa ating lahat. And welcome sa ating mga bisita. May bisita ba? Siyempre, nandyan si Lord. Si Lord ang ating bisita ngayon today. Amen? So, before we will start, sana ba yung ating team? Maganda yung ating team, ano? Yung ating team. Anong sinasabi doon? Basahin natin lahat. Amen. Praise God. A tribute to our journey. Amen. So, mapalad ako, nakasama ko kayo sa journey. Dati, doon lang kayo nagjo-journey sa labas. Ngayon, dito na tayo, nagjo-church na tayo. Ito si Kuya Rimel dati. Kung maalala ko si Kuya Rimel dati, nakikikain lang to. Amen. Kasi kita nyo kanina ang katawan ni Kuya Rimel. Ang payat, di ba? Parang ito dito. Ito, yan. Parang si Chona dati. Kaya kung ito si Chona tumaba, wag na kayo magtaka. Ganon talaga. Si Coach naman dati tumaba pero mukhang medyo nag-slim ng konti. Amen? So, ang team natin, di ba, nabasa natin dyan, Psalms 100 verse 5. Pero bago natin babasahin yung ating team, did you know, alam nyo ba, trivia, na ang Psalms 100, it is a psalm of praise. It is a psalm that calls for yung tinatawag natin to give honor and tribute to God. Amen? Mel, pakilakasan kasi mukhang hindi ko marinig ang aking boses. Mukhang sumisigaw ako rito. Ito sa speaker natin para hindi naman ako masyadong sumigaw. Kasi mamaya mawala na ako ng boses dito. Amen. Yan, medyo rinig ko na yung aking boses. Hallelujah. Praise God. Thank you, Brother Rimel. And hindi lang yan, it is an expression of the heart. Amen. To enter His gates with thanksgiving. Amen. Ganun naman talaga, di ba? Pag nakarating ka ng isang taon sa iyong buhay, nagpapasalamat ka, nagpapa-birthday ka. Amen! May magbe-birthday. Double celebration to kung akala nyo lang. Amen? Kaya pink and gold ang ating kulay kasi lady, ika nga, magde-debut mamaya yung ating kapatid. Amen? And this gives us 3 reasons why we give God tribute or honor in our journey as a church and as a believer. At nandito tayo ngayon, nagse-celebrate ng 51 years of God's faithfulness. Amen? Kung nakita nyo, nung binabasa ni Ate Ma yung ating history, may persecution, may hulihang nangyayari. But we are here very bold in preaching the Word of God. Amen? Hindi man lang takot na magising yung natutulog nating kapitbahay dyan. Hey, gising! Yan na nga. So, question. Ito na. Before we will start, ang tanong ko sa inyo, do we run out of reasons to praise the Lord? Nawawalan ba daw tayo ng rason na papurihan ng ating Panginoon? Mukhang lahat. Walang sumagot eh. Sige lang, papunta tayo dyan. Amen. To be honest, yes. Amen. To be honest, yes, minsan napapagod tayo na magpuri sa ating Panginoon kasi minsan nga, dami nating problema. Problema mo, paano ka makapasa ng prometric? Problema mo, padala sa pamilya mo, walang makain. Di ba? Problema mo, ang daming pasaway na nagpapa-check up ng puso. Ang daming pasaway na nagpapa-dialysis doon. Ang titigas ng ulo. Hindi mo babalik ng kanilang oras. Hallelujah. But this will not give us the reason to stop praising God. Amen. The truth is, there is always a reason to give the Lord praise. Amen. If we choose to focus on Him. Focus lang kay Lord. Amen. So let's all stand. Grabe intro pa lang pala yun. Akala nyo, yun na yun ha. Akala nyo nakalimutan ko. Let's all stand. Basahin natin ang ating text for today. Basahin natin sabay-sabay. Psalms 100 verse 5. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Father God. Lord, we thank You, we bless You, we honor You this morning. Truly, O Lord God, You are faithful, You are good, You are loving, O Lord God. Nasabi lahat, Panginoon, sa verse na ito. But we know that, Lord God, hindi ito hadlang, Lord, ang mga pagsubok sa buhay na itigil namin ang
ang aming pagpupuri sa iyo because alam namin, Panginoon Diyos, ikaw lamang, Lord, ang siyang dadakilain namin kasi alam namin na merong forever sa iyo, Lord God. And I pray that, Lord, use me today to deliver your word to your people. That, Lord God, I humble myself to you because without you, Lord God, I am nothing. And I know that, Lord God, without you, Lord, itong katalinuhan ko, Panginoon, ay wala ito. Kaya, Lord God, today, this morning, I ask for your wisdom, O Lord God, that you will anoint my lips also, Lord, that, Lord God, use this, Lord, to bless people right here on site and sa mga nasa online, Panginoon, that, Lord God, yung salita mo, Panginoon, it will give encouragement to them. It will give a new revelation also to them, Father God, that, Lord God, ito ay magagamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya, Lord, we entrust to you everything this morning. Have your way on us, Lord God, and let your Holy Spirit speak to us this morning. Kaya, Lord God, to you alone be the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name. Amen. Praise God. Let's all be seated. So, excited na tayo. Are we ready? Kasi sisimulan natin to. Medyo mahaba-haba to. Time check now is 10 minutes before 12. Naway hindi tayo magugutom. Amen? Kanina pa lang, pagpasok na aamoy natin, mukhang gutom na tayo. Amen? Kung alam nyo lang, hindi pa ako kumain. Kasi ako nang nagmemekos ng ating mga ulam. Busamoy pa lang, busog na ika nga. Kaya maganda ito ay tribute to our journey of the Lord's faithfulness. When we say tribute, anong pumapasok sa ating isipan? Mel, pakimute na lang to. Masyado siyang maingay. Anong pumapasok sa ating isipan? Pag sinasabi nating tribute, di ba yun yung pagbibigay, pugay? Di ba? Pag may nagandang mangyari, parangalan ko kaya ito si Brother Remel. Amen? Yun yung mga nangyari, di ba? Yun yung ating mga sinasabi. Pero na-google ko siya, mga kapatid, para mas malinawan tayo. Ayan. A tribute, ang sabi rito, a tribute is in general context, a tribute refers to an act or gesture that express admiration, respect, or homage to someone or something, often in recognition of their achievements. Yan, pagbibigay-pugay, no? Yung pag-i-express mo ng iyong nararamdaman sa taong ito. It can take various forms such as a speech, di ba? Nagagawa tayo ng inspirational speech, piece of art. Yan, gawan ko nga ng magandang drawing to si Kuya, ano ang tawag to? Hindi pala, ito, si Kuya Lim, sabi niya, gagawan ko kaya si Lord ng magandang arko rito. Ayan, palakpakan natin si Kuya Lim. Ayan, akala nyo, babae lang may talent, mga lalaki. Itaas natin ating bandera kasi konti na lang tayo. Amen? At yun din, a song. Yun, nagbigay tayo ng awit kanina sa buhay natin, Jem. And even a monument, and is typically meant to honor or commemorate the subject of the tribute. Tribute plays a significant role in celebrating individuals' events. Yun, yung birthday mo, yan, tribute yan. Or ideal serving as a way for society to express gratitude and remember those who have made a lasting impact. So, sa ating kuhan kanino ba tayo nagbibigay tribute? Kay pastor ba? Sino? Isigaw mo! Ayan, huwag kang mantok dyan eh. Pasimula pa lang tayo, mahaba-habang usapan to. Amen. For the Lord. Kasi ang sabi nun sa Psalms 100 verse 5, this gives us the reasons why we give honor or tribute to God. Amen? This gives us the reason to come before Him with a grateful heart. Doon lang sa verse na yun, nandoon na eh. Amen? Nandoon na lang, saksak. Siniksik, liglig, umaapaw. Amen? And this morning, gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, 3 reasons ulit ang ating isi-share why we give tribute to the Lord. And this is the reason why we are still here as a church. Kasi kung wala itong 3 reasons na to, we will not be celebrating our 51st anniversary. We are not standing here kahit na kung nakita nyo doon sa binasa, di ba, maraming persecution, maraming ligligan, maraming trials, lalo na sa atin sa Bisya. Baka sabihin nyo, ang dami nung nakita ko kanina. Ba't ngayon ko, konti na lang mga mukha nun. Sana kaya sila? Yun ang tanong na dapat nyong madiscover.
Amen. Are we still there? Yan, huwag tayo mag-antok-antok. Maganda to. Kahit maraming mga pinagdadaanan, JCBLUIF remains here to win souls and make disciples. Kahit na may persecution kay Coach, I will not give up. Nandito pa rin si Coach. So number 1, handa na ba tayo? Mukhang ako lang. Tayong lahat. Sige. Amen. Mukhang mo lang. Amen. Handa na ako, Coach. Hallelujah. Lahat tayo dapat handa. Amen. So number 1, basahin natin, why? Because of the goodness of God. Amen. Nung binasa natin, anong sabi doon sa ating text, Psalms 105a, for the Lord is, yan. Diba? Wala nang naantok. For the Lord is good. Pakilingon nga yung katabi mo. Sabihin mo yan, the Lord is good. Yan. Kasi mamaya, amen. Bakit mamaya dito, for the Lord is good. Kaaway ko to eh. Huwag kong lilingunin. For the Lord, mamaya ka na. For the Lord is good muna ako. Mamaya ka na. Amen. Lingunin natin. For the Lord is good. Ibig sabihin, the Lord is not sometimes good, but He is always good. Amen. And because of who He is, in Him, there is no darkness. There is no sin. Kaya nang inaawit ni Ate Jem kanina, ano yan? In the darkness, yun na, basta yun na yun. Inaawit ni Ate Jem kanina. Di ba? Okay. Basta alam na natin. Basta sabi doon, 2 beses binalik eh. In the light. In the light. Di ba? There is no darkness. Hallelujah. And in God, there is no compromise. Hindi pwede sa Kanya ngayon nga, good siya, bukas ay hindi na naman kasi hindi nagsimba ka nung nakaraang Biyernes kasi may pa-overtime si boss. Hindi ganun si Lord. For the Lord is good, kahit na ano pa man ang ginagawa natin, for the Lord is good. Good here, when we say the Lord is good, it means things like He is beautiful. Pakitingin yung mga gandang mga babae dyan. Magagandang lalaki, they are beautiful. Amen? He is the best. Amen. He is bountiful. He is gracious. He is merciful, kind, loving. Lahat ng magagandang naisip mo, ayun na po kapatid. Amen. Hallelujah. And because of this, we can depend that the Lord is good. One example of the goodness of God, I know there's a lot. Diba? Kung magbasa ka sa Bible, marami doon. Amen. But if we read the Bible, especially in the book of Exodus. One example lamang ito marami yon. Here we can see how God free His people. Diba? Kung naalala natin, napunta sila doon sa Egypt, ginawa silang slave. Amen? Then, hindi na sila makalabas. Anong ginawa? God freed them from the hands of Pharaoh. And picture that in your head. Ilagay mo sa ulo mo. Ipikit mo. Sige, huwag ka mahiya. Yan, ipikit mo. Imagine mga kapatid, 2 or 3 million people. Ayan, nakikita ko na, 2 or 3 million people. Naglalakad doon sa wilderness. Gustong lumabas, o bago pa man lumakad, gustong lumabas, papuntang Egypt. O ito na lang mga nandito. Ayaw nyo i-picture out yung 2 to 3 million. Ito na lang. Gustong lumabas kasi gusto maghayag ng salita ng Panginoon Diyos dito sa Bisya. Gustong lumabas, pero hindi makalabas. Anong nangyari? The Lord set them free. Di ba? And Moses accounted this story later to his father-in-law. Kilala ba natin? Si Jethro. Amen? Si Jethro, when he met him in the wilderness, ang sabi ni Moses, kasi nagagalak siya na kinuwento niya paano sila nilabas doon sa Egypt. Ang sabi ni Moses doon sa Exodus chapter 18, verse 18, ang sabi niya roon, and Moses told his father-in-law all that the Lord has done unto Pharaoh. Di ba? Anong ginawa doon? Nagkasakit, nagpadala ng plague, yung tubig naging dugo, di ba? Yung firstborn namatay, bumaha pa. Hindi, walang baha doon. Yan na nga sinasabi ko Oo kayo ng oo Wala nga baha doon Yan na nga. Si Kuan yun si Noah yun Yan na nga sinasabi ko. Hindi nakikinig And yun nga, kinuwento niya, ang sabi niya, to the Pharaoh, Egyptians for Israel's sake, and all the travail that he had come upon them, by the way, kung
paano daw sila dumaan, di ba? Di ba, nung lumabas sila doon, hinati ni Moses, ayan na, hinati ni Noah yung dagat, ibang usapan na naman tayo. Hinati ni Moses yung dagat, di ba? Di ba? Nakatawid yung mga tao. At ito, sabi niya, and Jethro rejoiced for all the goodness which the Lord had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians. Hindi ba tayo natutuwa? Amen. Sabihin nga natin, goodness. Amen. Pakisabi dyan sa katabi mo. Ito, sabihin natin lahat. God is good all the time. Yan, walang natulog. Praise God. Hallelujah. Grabe, no? Kung nakita natin, di ba, yung goodness ng Lord, nung tumawid sila, walang tubig. Pinapak ni Moses yung bato, lumabas yung tubig, di ba? Walang makain. Nagpadala ng makain. Yung mga ibon, hindi naubos. For 40 years, yun ang kinain nila. Amen? At marami pang iba. Yung mga sandals nila, hindi napupudpod. Hindi mo bibili ng bagong tiktak kasi medyo butas na. Wala. Walang nabutas. Yung mga damit nila, okay pa rin. God is good all the time. Hallelujah! Mabilis lang pala. Akala ko matagal, ano? So, number 2. Are we ready? Amen. The second reason why we give tribute to the Lord, it is because of the love of God. Amen? Our God is not only good, but He is also loving. Amen? Compassionate, and He cares. He is not like you. Ayan na kagad, not like you. Na pabago-bago yung isip mo. Amen? Kasi minsan sabi mo, mahal kita, pero alam mo na, yung bahay, lupa, kotse, saan ang titulo ng bahay. Di ba? Mayroong mga ganun alam mo na. Mahal kita, pero yung iPhone 15 ko, nasa na? Hindi pa rin. Lalabas na lang bagong modelo, wala pa rin. Amen? So basahin natin ang ating text. Ang sabi doon, di ba? His love endures forever. So how many believe that God's love lasts forever? Mukhang isa. Okay? Salamat sa buhay mo, kapatid. Praise God. Amen. Dumalawa na. Matatlo na. Okay, parami pa yan mamaya. Amen. Grabe, ano? The love of God endures forever. Kung sa tao, malamang ngayon okay siya, pero walang forever. Amen? Balikan natin si Katniel, di ba? Si Katniel na lang. Akala natin may forever. May nagsagot dito. Amen? Hallelujah. Akala natin, tatagal ang mga relasyong ito kasi mukhang solid na solid Pero nang nanghiwalay sila, nagulat tayo. Ba't nagkaganon? Amen? At marami pang mga sikat na artista na kilala natin. Amen? Pero, ito ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Sabihin na lang natin o basahin na lang natin kung ito nasa Psalms 100 to. Nasa Psalms 136 verse 1. Ang sabi dito, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. At hindi lang yon, kung bubuksan mo ang Biblia mo, from verse na yan, verse 1, verse 2, and verse 3, 3 beses na binalik-balik yan. Grabe no, ganon ka sure yung psalmist na yung ating Panginoon, yung kanyang pagmamahal, it endures forever. Kasi minsan akala natin hindi tayo mahal ni Lord. Yan na nga sinasabi ko. It seems like yung hardship never ends. Amen? Yung problema mo, hindi pa nga natatapos, ito na naman, panibagong problema na naman. Hindi ka pa nga nakapasa ng prometric, ito na naman, financial naman, humihingi na naman sa Pilipinas. Di ba? Ano ba yan? Mapapasabi mo na lang. Or, naranasan mo ba yan? Or baka ako lang? Lahat tayo, amen? Nakaranas niyan, walang exempted. Amen? Do you wanna know how God showed His love for you? Gusto mo bang malaman paano pinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo? Amen? Kasi kung na-miss nyo kasi nag-Bible study kami nung Monday, hindi kayo nag-join Kaya kung nag-join kayo, nandoon na yung God's character, di ba, Ate Jem? Si Ate Jem ang nag-share yung loving characteristics of our Lord.
Pero marami yon. Pero ito, na-summarize na lang eh. Paano niya ba ipinakita, yan na lang, ipinakita na mahal niya tayo. Basahin natin sa 1 John 4, verse 9 hanggang 10. Amen? Ang sabi rito, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an anointing sacrifice for our sins. Naniniwala ba tayo na tayo makasalanan? Amen. Kaya ito, no choice si Father God. Pinadala ang one and only Son. Amen? His love caused Jesus to volunteer to give up His own life on the cross to suffer on our behalf. Kahit na hindi ka niya kilala, hindi ko naman kilala to si Jenny, hindi ko naman kilala to si Chona, pero sige lang, I will sacrifice my life. Hindi ko kilala to si John Alejo, hindi ko kilala to si Brother Lim, but I will sacrifice my life because this is how love is. While we were yet sinners, inoffer ng Panginoon ang kanyang anak as an anointing sacrifice for our sins. Palakpakan natin si Lord! Hallelujah. Yan, para hindi kayo matulog. Hallelujah. Kasi yun yung maganda, di ba? Alam mo may nagbuwis ng kanyang buhay. Amen? For the sins of the whole world. Kasi anong sabi doon? Isa pa, one example. John 3:16. Ito, memorize nyo na to. Sige nga, bigkasin natin. For God so loved the world that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Woo! Hallelujah. Praise God. Because sometimes we get a wrong perspective about our God. Amen? Because of the thing that happens in our life, nagkahiwalay kayo na iyong asawa, pinabayaan ng iyong anak, hindi nagpasusustento. Alam na natin, di ba? Kasi pag may pinagdadaanan ka, una mo kagad tanong, does God never love me anymore? Hindi niya na ba ako mahal? Ginawa ko naman lahat, Lord eh. Ba't ganon? Naghihirap pa rin si coach. Wala pa rin pera. Wala pa rin breakthrough. Hallelujah. Yun, kapatid, ay sinasabi ko na pinabayaan na tayo ni Lord. Amen? Kasi masabi mo siguro sa iyong sarili, kung mahal niya ako, ba't niya pinahintulutan ang mga bagay na ito sa akin? Sabihin mo, ba't namatay yung anak ko? Pinalaki ko naman ng maayos. Ba't nagdodroga? Amen? Ba't nabuntis? Nang aga-aga pa. Are we there? Amen. Because you know, He never stopped loving us. Jesus never stopped loving you, kapatid. If Jesus walked this earth, di ba? Though He suffered, naghirap siya. When He was here, akala nyo, marami siyang mga alagad kasi He's the King, the coming King, di ba? He suffered like us. But suffering was not the end of Christ's story. Di ba? So I want to challenge you also this morning that suffering is not your end either. Amen. Kung naghihirap ka, hindi yan forever. Amen. Because we know there is someone who loves us and His love endures forever. Hallelujah. Amen. Makinig tayo kasi mamaya may pa-Gcash dito, hindi kayo makasagot. Ewan ko lang sa inyo, magsisi kayo. Amen. Are you still there? So, anong una? Number 1? Yan nga, wala na nakasagot. Number 1, the goodness of God. Number 2, the love of God. And finally, kasi nandito ito sa ating text, basahin natin lahat. The faithfulness of God. Yan, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Kasi mamaya may naantok na dyan. Amen? May question and answer mamaya. Yan sinasabi ko, makinig tayo. The faithfulness of God. Pag sinasabi mong faithfulness, ayan na. Sige nga, pag faithfulness, ibig sabihin, walang liwa. Basahin natin ang ating text
Psalms 100 verse 5, His faithfulness continues through all generations. Remember this. Alalahanin natin. God is faithful to us at all times, in every season of life, on all generations. Kasi kung binasa natin yung history kanina, di ba? Ang dami na nila. Ito, Gcash. Ilang pastor na ang nagdaan doon sa binasa ni Ate May na mga head pastor? 13 ba? Mukhang 12 ang yata yun eh. Mamaya balikan natin sa Padikas. Kung ano ang answer mo kapatid, ilagay mo dyan sa comment section. Ayan, ha? Kung titingnan natin throughout all generations, kasi naka-5 dekada na tayo. Amen. 5 decades of God's faithfulness through this church, JCBLUIF. Amen. And hindi lang yun, one thing we can trust about the Lord, even kung hindi tayo faithful, we are faithless, di ba? Ito, faithfulness. Ibig sabihin, maapaw talaga yung kanyang pagkatapat sa atin, di ba? So, He remains faithful because that's what He is. Yun talaga siya eh. Hindi mo pwedeng, ngayon okay siya, bukas hindi na naman. Naniniwala ka ba doon? Can I hear an amen? Ikaw na nandyan sa online. Amen. Hindi ko marinig yung amen sa online eh. Basahin nyo na lang mamaya. Amen. He is faithful. He is the faithful God. We cannot deny that. Amen. Kasi kung nakita mo doon, may ligligan, di ba? Nahuli, na-raid ng pulis. Pero eto, bumabalik. Parang kabuti, no? Tingnan mo yung MMDA. Sino ba nakakakita sa MMDA? Pag may hulihan doon sa tabing rekto, ano nangyari? Takbuhan yung mga nagbebenta ng mga accessories ng cellphone, o mga ano pa doon. Di ba, pag wala naman, babalik, susulpot, oh. Parang kabuti. Grabe. Amen. So tayo rin, mga Kristiyano, tatakbo, babalik. Amen. Kaya yung tumatakbo kay Lord, umaalis, welcome. Amen. Hindi na kami galit sa inyo. Ayan, tampo na naman kayo. Galit yata si Coach sa akin. Ayaw ko nang bumalik doon. Amen. Living Testament dito, si Kuya dyan, ituro ko na. Amen. Umalis to si Kuya dyan, pero nagpakumbaba, bumalik dito sa church. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya yung mga ibang taga-bisya dyan, balik na kayo, hindi na kami galit. Promise. To the Lord. Hallelujah. Amen. Kwento na lang ni Kuya dyan, ba't siya bumalik? Amen. So, on illustration, we can see God's faithfulness throughout the Bible. Marami yon. Amen. Diba? Una doon. Sino yon? Yung example natin kanina, si Moses, diba? Sino pa ba? Yung gumawa ng barko, si Joseph ba yun? Noah pala. No, pasensya na eh. Hinuhuli ko lang mamaya. Hindi pala nagkuhan eh. Diba si Noah, faithful siya. Diba? Ginawa niya kahit na pinagtatawanan siya ng tao. Faithful siya. Si Lord din, faithful din. Iniligtas yung kanyang buong pamilya. Amen. Sino pa? Si Abraham. Diba si Abraham? I will make you the father of all nations. At kaya nandito tayo. Kasi kung hindi niya siguro tinuloy yung promise ni Lord, wala tayo dito. Amen. And hindi lang yon. One example of God's faithfulness is His relationship with His children, the Israelites. We know the Israelites sobrang tigas ng ulo, ano? Binasa nga natin Jem doon sa, anong tawag doon, sa ating Bible study, ano? Galit na galit si Lord. Pero anong ginawa ni Lord? He showed compassion, mercy, di ba? Niligtas niya pa rin. And ito, yung mga Israelites, they love to wander from Him. Di ba? They complain, and yet, He was faithful. And true in His relationship with Him. Kahit na maraming miyembro siguro ng iglesia, nagre-reklamo, grabe, ang taas ng bahay iglesia. Pag umakyat kami doon, hinihingal na kami. Wala pang elevator doon. Grabe, ang init talaga. Amen. Minsan pinapabuhat pa kami ng coach ng tubig. Ang tubig, mga kapatid, nandun pa sa baba. Pwedeng balikan doon sa baba. Walang tubig yung dispenser. Grabe. 3 yung tubig ng dispenser doon sa baba. Ang bigat. Ang bigat talaga. Pero ito, mga kapatid, the Lord is faithful. Amen. The Lord is faithful. He didn't stop being their God.
Amen? Because how they are treated him, kahit maya ka na Lord, gawa mo na kami ng ribultong baka na ginto dito, ito mo nang pupurihin namin, wala pa si Moses eh. Diba? Pero si Lord, kahit na ganun pa man ang ginawa niya ng mga tao, faithful pa rin siya. And perhaps sa atin ngayon, maybe you are complaining about your circumstances in your walk of faith. Minsan nanlalamig ka na. Amen? Or maybe even like Israel, you find yourself wandering from Him sometimes. Sisimba pa ba ako? Uunahin ko muna yung labahin ko. Mukhang sandamakmak na yung lalabahin ko eh. Sabihin mo, mamaya ka na Lord. Amen? So, ito lang mga kapatid, minsan, ganun tayo eh. Mayroon kang pinagdaraanan, sabihin mo na, mamaya ka na Lord. Ako muna. Kailangan ko ang perang to Lord. Pantuisyon ng anak ko. Pangkwanto ni Baby Jed, pandiaper. Alam mo na Lord, baby pa siya, 3 months pa lang. Ilan na ba? 6 months na ba? Yan nga, sabi ko nga eh. Marami pa akong tatawin na Lord. Mamaya na yung aking tithes and offering. Pahinga muna. Amen? Mamaya na ako anong tawag nito? Mamaya ka na Lord. Ang dami ko pang gagawin. So, minsan, napipil natin na pahinga muna. Pagod eh. Pahinga muna. Grabe yung mga kampon ni Pero doon sa ospital. Ang dami talaga, hindi ko maiwasan. Amen? Hindi ko maiwasan. Pahinga muna. Nabiburn out ako, Lord. Pero alam mo kapatid, kahit na ganyan pa man yung mga kampon ni Pero, mas lalo kang lumapit kay Lord. Alam mo yon? Alamin mo. Mas lalong lumapit ka kay Lord. Amen? Kasi sa Kanya lang may forever. For His love for you endures forever. Nawala na yata ako ng boses. Hallelujah. Amen. Because if you come to Him, He will come running to you. Narinig natin yung kwento ng anong tawag noon, yung the prodigal son, di ba? Kahit na magpaliwaliw ka dyan, sirain mo ang buhay mo. Pero pag bumalik ka sa Ama, malayo ka pa. Uy, mukhang kilala ko to. Mukhang si Jenny yata to At ito pa, si Jam yata to Mukhang sunod-sunod, puro J. Si Jan Alejo yata to. Puro J ang nakikita ko Wala na bang ibang J dyan? Wala na. Amen. Yun ang ating Ama. Malayo ka pa kapatid, tanaw ka niya, yung Ama, tumatakbo na para abutin ka. Hallelujah! Hallelujah! So, what is His promise in our journey? Basahin natin. Hebrews 13 verse C. I will Never will the Lord leave you nor forsake you. Hallelujah. Grabe. Naubos yata ang boses ko doon Amen? Hallelujah. So, in other words, He is faithful before, He is still faithful today. Ganun katindi ang ating Panginoon. In our journey, hindi lamang sa church na to, but in our personal life. Amen? Basta ang sinasabi lang ni Lord, kapit lang anak. Kung sa best friend mo sinasabi niya, kapit lang besh, malapit na. Kay Lord, sabi niya, anak, kapit lang. Kaya mo yan. Ilang tulog na lang, prometric exam na, kaya mo yan. Let's claim it. Amen. Kapit lang kay Lord. Because He will never leave you nor forsake you. So today, let's honor God, give tribute to Him on our journey as a church, as an individual. Kasi sabi dito sa ating text, ibalik ko, kasi ang ganda-ganda talaga. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Palakpakan natin si Lord. Amen? Because we can trust Him in His promise. Mawala man tayo dito sa Bisya, mawala man kayo. Anong sabi ni Kuya Moy?
Mawala man tayo dito, baka ipapadala ka ni Lord sa ibang panibagong lugar. Amen? Kaya sabihin nyo, nasaan na kayo mga gwapo at magagandang mga tao kanina nandun sa picture, nawala na, hindi na namin nakita. Kasi itong sinasabi ko, pag nawala ka na dito, tapos na ang misyon mo dito sa lugaring ito. Amen? So, the work here in the Middle East will continue to the next generation of believers. Kaya nga sabi diyan, it continues through all generations. Kasi akalain natin, no, sino ba yung mga taong yun? Hindi ko naman kilala yun. Hindi ko kamag-anak. But they were there to share the Word of God. Amen? And pag natapos man tayo dito, the next generation, they will finish the work that we've started here. Kagaya sa ating mga ancestors. Tawagin natin silang ancestors. Amen? And ito rin ang ginagawa ng mga nauna sa atin 51 years ago. They never stop sharing the Word of God. So kung minsan napapagod ka sa ating journey, anong sabi, Ate Brenda, balik natin? Dahil maraming pasaway, kapit lang. Kapit lang. Yun yung sabi kanina. Kasi minsan marami talaga. Minsan pasaway, member. Minsan kung hindi member yung pasaway, yung pastor, pasaway. Di ba? May mga pasaway talaga sa iglesia, pero wag mong lingunin sila. Kasi kung ang tao ang lilingunin natin, matatalisod ka. Tao yun eh, hindi yung Panginoon eh, di ba? Amen? Sila ang dahilan minsan na, wala na, hindi na ako magsimba. Hindi ako pinakain ng masarap na chicken curry ni Duke eh. Bahala na kayo dyan eh, ayaw ko nang bumalik doon. Ganon? Sige lang, lulutuan kita ng mas masarap doon. Kapit lang. Amen? Or nawalan ka na ng gana na magsimba. Sabi ni Lord, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Let's all rise as we close. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. Maraming salamat, Panginoon, for a wonderful year. Truly, O Lord God, we give tribute to you this morning. Lord, maliit man ang aming ginawa, konti man aming contribution, but you know, Lord God, our heart. We are here, Lord, to bless your holy name. Kasi, ang gaya ng sinasabi mo, Lord, ang nagmamataas ay yung binababa, ang nagbababa ng kanyang sarili ay kanya yung tinataas. Kaya, Lord God, we thank you for this victorious 51 years of this church, O Lord God, of your faithfulness to us, Lord. Truly, O Lord God, that you are good and your love endures forever. At hindi lamang doon nagtatapos, Lord God, you are faithful through all generations. Alam namin, Panginoon, that you have a plan and a purpose for us. Lord, alam namin, Lord, na hindi aksidente, hindi disgrasya, Panginoon, na nakarating kami, Panginoon Diyos, sa bahayang iglesia natin, Lord God. But you touch our hearts, kaya kami nandito, Lord God, because you have something new in store for us. Kaya, Lord God, I thank you, Lord, sa mga nandito on-site at sa mga nanonood online. I pray that, Lord God, bless them, Lord. We continue to use their lives, Lord God, as a living sacrifice, Lord God, as a blessing sa mga co-workers nila, Lord God. I pray that, Lord, they will be an instrument also, Lord God, to reach out more souls, Lord God, to win and make disciples, Lord God, doon sa mga kapitbahay nila, sa relatives nila. Isalin na rin namin, Panginoon Diyos, yung aming mga kaaway, Lord, that they will be blessed, Lord God, sa aming buhay. Kahit na anong bato nila, Lord God, ng mga persecution, Lord God, we will be remain standing in your name, na Lord God, ay yung aming buhay, Panginoon Diyos, ay magbibigay, Lord God, ng liwanag sa madilim na mundong ito. Kaya, Lord God, we thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord God, for using me as your vessel, Lord God. I pray that, Lord, you bless the preaching of your word. And I pray that, Lord God, ito, Panginoon Diyos, ay may tanim sa pinakamatabang bahagi, Lord God, ng aming puso. And selyohan mo ito, Lord, na hindi ito manakaw ng aming kaaway. And I pray that, Lord God, hindi ito mananatili sa aming puso, Lord God, but I pray that, Lord, use us, Lord, to share it also to others, Lord God, that they will know Jesus as our Lord, our
Master and our Savior. Kaya Lord God, we bring you all the glory and the praise and thanks in Jesus' name. And all the saints will say, Amen. Praise God.